Yan, welcome po sa Batang Maynila. To its Facebook page at sa Batang Maynila to its YouTube channel. Katatapos lang po ng Itbulaga. At bago matapos ang programa ay kinuhaan ko ng screenshot ang live concurrent viewers ng Itbulaga at ng Tahanang Pinakamasaya. Ito mga kababayan yung screenshot ng isa. Diyan po sa YouTube, hindi ko na po ipopost sa ating screen kasi ito pong nasa ating screen ang pag-uusapan natin. Pero bago po itong nasa ating screen, gusto ko munang ibahagi sa inyo itong na-screenshot ko ng mga live concurrent views. Unang-una, itong Tahanang Pinakamasaya, January 20, 2024. Dito po sa YouTube, ang nanood po sa kanila ay 384. 384 po. Bandang mga mga alas 2, pasado alas 2 na po. Ang nanonood sa kanila 384. At dito naman sa kanilang rescue, meron po silang rescue Kasi kung hayaan lang nila itong tape diyan sa Tahanang Pinakamasaya, walang mangyayari. Kaya naman ito to the rescue, itong GMA Kapuso Stream. Itong GMA Network, January 20, 2024, nilive nila itong Tahanang Pinakamasaya. Yan, ang nanood sa kanila kanina ay 7,300. So, 7,300 plus yung 300 plus dyan sa Tahanang Pinakamasaya. So, ang total po sa YouTube ay 7,600. Ayan po ang total concurrent viewers ng Tahanang Pinakamasaya sa YouTube. Alright, tingnan naman natin itong live stream ng Itbulaga sa TV5. Ayan mga kababayan, TV5 Philippines. Ang nanonood kanina, bandang pasado alas 2 ay 45,000. At dito naman sa TBJ YouTube channel, ayan mga kababayan. Alright, ang nanonood po kanina ay 32,000. So 45 plus 32, 77,000 live concurrent viewers ng Itbulaga dyan po sa YouTube. Ngayon punta tayo sa Facebook. Ito, nag-live po ang Tape Incorporated at ito ang nanonood sa kanila mga kababayan kaninang bandang pasado alas 2. Yan. Alright, ang nanood sa kanila ay ilan? 675. 675. At sa TVJ naman sa Facebook, nag-live din sila. Ang nanood sa kanila bandang pasado alas 2 ay 5,700. Ayan mga kababayan, 5,700. At dito naman sa TV5, sa TV5 naman, sa Facebook, ito naman, parehas din, 5,700. So, ang total po sa Facebook ng Itbulaga, 57 plus 57, yan po ay ilan? 11,400. 11,400. At sa Tape Incorporated, 675. So, tambak po sa YouTube, tambak pa rin sa Facebook. Itong sinasabi nilang number 1. So, dyan lang po sa online, ay talaga nang nilalampaso ng Itbulaga itong Tahanang Pinakamasaya. Kaya naman, dahil dyan, galit na galit itong mga taga-suporta ng Tape Incorporated. Pati na rin ng GMA. Ito mga kababayan, isa sa kanilang tagapagtanggol, etong Kanguso Walayan fan page. Tingnan nyo naman yung kanyang post mga kababayan. Kung titingnan ninyo, hindi po si Ike Losada yan. Hindi po si Ike Losada yan. Yan mga kababayan ay litrato ni Models of Manila na inedit ng Kanguso Walayan fan page. At pinataba yung muka. At nilagyan nila ng yan nakasulat dito, bondat ako, wag nyo akong tularan. So dyan pa lang sa nakasulat dyan, ano na yan
body shaming na yan eh. Di ba? Unang-una, inedit niya. Inedit niya, pinataba niya yung muka. Tapos sasabihin mo, bondat ako, wag niyo akong tularan. So, kumbaga sa kaso yan, doble-doble na kaso mo. Patatabain mo yung mukha ng tao, tapos babasusin mo, sinasabi mo, bondat ako, wag niyo akong tularan. Ito yung kanilang caption. Ganito ang itsura ni Mark Boboa ng Bondat of Manila Bay, Dolomite Beach. Lalaki at tataba ang mukha niya kung patuloy pa rin siyang magsisinungaling. Parang Pinocchio ang damuhong ito. Ang kapal na mukha mo, Mark Gamboa ka. Tapos meron siyang ito mga kababayan, mura yan eh. Oh. Ha? Mura yan eh, mga kababayan. Yan nakikita nyo sa screen. Mark, kailan pa naging number 1 best TV station of the Philippines ang TV5? Tanong ni Kanguso Walayan fan page dito kay Mark Gamboa. Nagagalit siya kasi sa report ni Mark ay number 1 nga itong TV5. So para sagutin itong si Mark, ang ginawa niya, nag-edit siya ng picture, pinataba niya, tapos binastos niya, sinabihan ng bondat ako, huwag niyo akong tularan, at pinagmumura pa niya, at kung ano-anong pangalan ang ibinigay niya kay Mark Gamboa, dahil sinabi nga ni Mark na number 1 best TV station ang TV5. Ito lang naman ang tanong ko dito kay Kanguso Walayan fan page. Hindi mo ba kayang sagutin itong issue at pabulaanan mo yung sinasabi ni Mark Gamboa ng maayos? Hindi mo ba kayang sagutin ito ng maayos? O bobo ka lang talaga at di mo kayang sagutin, kaya ang ginagawa mo, imbis na yung issue ang pag-usapan, ang ginagawa mo na may personal ka. Binabastos mo yung tao, bakit hindi mo na lang sagutin yung sinasabi niya? Kung hindi ka naniniwala, hindi ka nag-agree, ba't hindi na lang yun ang ilagay mo dyan sa Facebook page mo? Pabulaanan mo. Sabihin mo, hindi totoo sinasabi ni Mark Gamboa. Ganito kasi yan, ganito yan, ganito po yan. Ipaliwanag mo dun sa mga followers mo kung bakit ikaw hindi ka nag-agree sa sinabi ni Mark Gamboa. Hindi yung ganito gagawin mo, na hindi mo na napaliwanag yung side mo, walang natutunan yung mga followers mo, tapos ang ginawa mo pa, puro paninira, puro pambabastos, at kung ano-ano nga body shaming, gumagawa ka pa ng pangalan, inedit mo pa yung muka, yung litrato. Anong nangyari? Ano napakita mo sa followers mo? Isa lang naman yun eh, pinapakita mo na bobo ka, hindi mo kayang sagutin yung issue, at ikaw ay isang bastos, walang pinag-aralan, at pinapatunayan mo lang na wala kang breeding. Sa totoo lang, yan ang nakikita ko dahil dito sa mga post mo, dito sa yung Facebook page. Hindi lang yan mga kababayan, ito pa Ito pa sabi niya lakas talaga lumamon itong Mark Gamboa na ito, aka Models of Manila. Katakawan, lakas lumamon itong bondat na yan at palamunin na magulang tong si Mark Gamboa. Ito na to, below the belt na to. Sa totoo lang, below the belt na to. Kasi isa pa, yan inedit tuloy niya yung muka. Inedit niya yung muka Yan mga kababayan, edited yan Pinataba niya yung muka ni Mark. At pagkatapos niyan, ito yung mga sinabi niya malakas daw kumain, malakas lumamon. Ito matindi, palamunin daw ng magulang itong si Mark Gamboa. Sabi ni Kanguso Walayan fan page. Bakit niya nasasabi to? Kasi nga nag-post si Models of Manila. Sabi niya, bakit kaya kung saan lumipat ang TVJ at Itbulaga, yun ang naging number 1 TV station, di mapigilan ang pagangat ng TV5 Manila sa 2024 at TVJ official at ang poet nyo. So ayun yung inopen na issue ni Models of Manila.
Kung saan lumilipat ang TVJ, nagiging number 1 station. Dahil sa Itbulaga. Ngayon, ang ginagawa ni Kanguso Walayan fan page, imbis na sagutin yung issue na sinabi ni Mark Gamboa, ang ginagawa niya, nagre-resort siya sa ganitong klaseng mga post. Bastusan. Ayan ang ginagawa niya. Kasi nga alam niya kung bakit. Kasi hindi niya kayang sagutin yung issue. Bakit hindi niya kayang sagutin? Bobo nga eh. Ang alam niya lang, yan, mambastos, gumawa ng kwento-kwento ito Paano mo nasabi na palamunin na magulang tong si Mark Gamboa? Kanguso Walayan fan page. Alam nyo ito hindi ko palagi nakakasama si Mark. Pero sa tingin ko, sa mga post niya, sa mga nakikita ko, kasama niya yung mga kapatid niya, magulang niya, alam mo ba, Kanguso Walayan fan page? Kahit hindi mag-vlog si Models of Manila, mabubuhay yan. Kasi sa tingin ko, may kaya yung pamilya ni Mark Gamboa. Kaya itong ginagawa niyang pagbablog, ginagawa niya to, kahit mayaman sila, ginagawa niya to dahil gusto niyang tumayo sa sarili niyang paa. Hindi katulad mo, na ang ginagawa, ginagawa mo yan, paano naninira ka ng tao, kung ano-ano pinagsasabi mo, para saan? Para kumita ka? Nakakaya ka. Para may malamon ka. Eto si Mark, kahit hindi ito mag-vlog, mabubuhay ito eh. Ikaw siguro, Kanguso Walayan fan page, hindi ka mabubuhay kung hindi ganito ginagawa mo. Masyado kang bastos. Halatang wala kang pinag-aralan. Grabe yung pinagagawa mo. Bakit hindi mo sagutin yung issue? Kung hindi ka agree to sa sinasabi ni Mark, bakit hindi ka gumawa ng paliwanag para maintindihan ng mga followers mo? Pero ginagawa mo puro kabastusan Puro panlalait Gwapo ka ba? Gwapo ka ba? Mayaman ka ba? Baka mayaman naman. Eto si Lance ano pangalan nitong nito? Admin nito? Lance Salvacion ba? Mayaman ba to? Baka mayaman ka nga. Siguro matalino ka, pogi ka, sikat ka. Kaya siguro ganyan ka makapanlait. Pakita nga ng mukha. Ilabas mo nga yung mukha mo. Tanggalin mo tong logo mo, nakapuso na yan. Dahil unang-una hindi ka kapuso dahil wala kang puso Ano ka? Kanguso. Yan, Kanguso. Pakita mo nga yung mukha mo. Ipakita mo nga yung mga credentials mo. Hamunan. Pakitaan ng credentials. Mark, pakita mo magkano laman ng ng bank account mo. Ipakita mo dito kay Kanguso Walayan fan page. Pakitaan kayo para malaman kung sino ang palamunin ng magulang. Kanguso Walayan fan page. Kakasa ka ba? O magtatago ka lang ng magtatago dyan sa saya ng amo mo? Sira ulo. So yan mga kababayan, napakabastos talaga nitong Kanguso Walayan fan page. Hindi kasi niya kaya na sagutin yung issue. Kaya ito ginagawa niya. Atake niya personal at pinapakita niya lang na na walang kwentang tao at walang pinag-aralan. Kasi hindi gagawin to na may pinag-aralang tao. Sa totoo lang mga kababayan, hindi gagawin to ng may pinag-aralang tao, yung may breeding. Hindi kaya gawin tong ginagawa ni Kanguso Walayan fan page. So, ilang hamon ko, pakitaan kayo ng credentials. Pakitaan kayo ng bank account. Para may kayo ng pera para malaman mo, Kanguso Walayan fan page, kung sino sa inyong dalawa ang palamunin ng magulang nyo. Kasi ako naniniwala na ito si Mark, kahit hindi mag-vlog, mabubuhay ito ikaw. Baka pulutin ka sa kangkungan.
So yun lang mga kababayan, nakaka-visit lang to. Napakabastos na Facebook page na ito. So yun lang po, ingat po tayong lahat. God bless.